Ka-Express, ngayong papalapit na ang FIBA Asia Cup, ay marami ang nag-aantay sa final Gilas pool na ipapalabas ni Coach Tim Cone. Yes, we understand na meron na siyang 12-man lineup, pero historically ay merong mga konting adjustments si Coach Tim upang punan ang mga injured players. At ngayong wala pa rin si Kai Sotto ay marami ang nagtatanong kung sino ang ipapasok na bagong mukha ni Coach Tim. Alam naman natin na sina Japet Aguilar at Mason Amos, pero nang nagkaroon ng mga injuries, ay pinasok silang dalawa including Ange Kwame. Kaya hindi ako nagtataka kung magdagdag na naman si Coach Tim ng isa o dalawang players sa Gilas pool as alternate o kahit practice player man lang. On top of my mind ay si Renz Abando na ngayon na walang team kaya he is free to play sa Gilas, magkaroon ng magandang focus at magiging top priority ang paglalaro sa national team. We need his scoring at ang kanyang intensity, both on offense and in defense, sana man lang makonsider siya ni Coach Tim. Ganon rin si Jordan Hiddink na ngayon ay nasa TNT na, siguradong walang problema kung kukunin siya sa Gilas dahil ang SBP at ang TNT ay isa lang ang big boss. Pero mukhang wala pa sa kondisyon si Hiddink at yan ang problema. At eto pa ang problema, kung ipapasok si Renz Abando or si Jordan Hiddink, sino naman ang kukunin? Well, I doubt kung ang mga healthy players ay papalitan. The only way na makakalaro sina Abando or Hiddink ay kung mayroong magka-injury. Imposible namang hindi si Japet Aguilar ang ipapalit kay Kai Sotto for obvious reason. Alam na kasi ni Japet ang sistema at isa siya sa mga veterano ng team, kaya hindi ko nakikitang si Abando ang ipapasok instead of Japet Aguilar. Well, kung pwede pa sanang 15 players ang maglalaro ay siguradong kasama dyan sina Hiddink at Abando. Well, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang daming magagaling na players ng Pilipinas, which is a very good problem to solve. Ka-Express, habang papalapit ang FIBA Asia Cup, lalong umiinit ang usapin tungkol sa final lineup ng Gilas Pilipinas. Bagamat in-announce na ni Coach Tim ang kanyang 12-man roster, alam nating lahat na hindi pa ito nakaukit sa bato. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng coaching decisions ni Coach Tim, palagi siyang may contingency plan, lalo na kung may biglaang injuries o may kailangang adjustment sa huling sandali. Ngayon pa lang, may mga fans na naglakas loob na mag-suggest ng mga posibleng idagdag sa lineup. At sa gitna ng mga pangalan na binabanggit ay paulit-ulit na lumulutang ang dalawang kilalang Gilas alumni, sina Renz Abando at Jordan Hiddink. At ang tanong ngayon, dapat ba silang isama ulit sa ating national team? Well, unahin na natin si Renz Abando, isang high-flying, explosive wing na hindi lang kilala sa kanyang athleticism, kundi pati na rin sa kanyang hustle at energy sa court. Sa ngayon, free agent itong si Abando, wala siyang team, walang ligang pinagkakaabalahan at malaya siyang mag-focus kung sakaling tawagin muli ng Gilas. At kung intensity lang ang basihan, walang duda na swak siya sa sistema ni Coach Tim. At bukod sa kayang-kaya niyang umatake sa rim at mag-shoot mula sa labas, si Renz rin ay isang underrated defender. Napanood natin sa huling tournaments kung paano siya umayuda ng help defense at kung paano niya ginulo ang opensa ng kalaban. Isa siyang two-way player na bihira nating makita. Kumbaga, hindi lang pampaganda ng highlight reel, kundi panggamit talaga sa loob ng sistema. Kaya marami ang nagtatanong kung available naman si Renz, bakit hindi siya isinasama kahit bilang practice player man lang. So ngayon naman, pag-usapan natin si Jordan Hiddink. Isa rin siya sa mga suki ng Gilas mula pa noong mga nakaraang windows at ngayon ay aktibo nang naglalaro sa TNT Tropang Giga. Alam natin na hindi magiging sagabal ang team commitment dahil iisa lang ang boss ng SBP at ng TNT. Ang edge ni Hiddink, shooting. At hindi lang basta shooting, clutch shooting. Sa international game, kung saan sobrang halaga ng outside scoring, lalo na kung naka-zone ang kalaban,
Si Hiding ang tipo ng player na kayang mag-break ng depensa. Alam din natin na hindi bago sa kanya ang sistema ng gilas. Marami na siyang nalarong international games at kahit papaano, sanay na rin siya sa pace at physicality ng FIBA style. Ang downside lang ngayon ay mukhang hindi pa siya fully conditioned. May mga nagsasabi na hindi pa siya nasa top shape, pero kung practice player o reserve lang muna, hindi ba't mas magandang simulan na ang integration habang may oras pa? Pero syempre, hindi lang ito basta usapang dagdag ng lineup, kaya kung may ipapasok ka, may kailangan kang palitan. At yan ang medyo masakit na katotohanan. Ang kasalukuyang pool ni Coach Tim ay puno ng talento at healthy players. Unless may biglang magka-injury, malabong palitan ang mga incumbent members. Halimbawa, kung si Kai ay hindi makakalaro, ang pinaka-logical na ipalit ay si Japit Aguilar. Bakit naman? Simple. Kilala na ni Japit ang sistema, veterano na siya, at kahit may edad, ay kayang-kaya pa rin niyang sumabay sa international level. Hindi mo na kailangang turuan, hindi mo na kailangang subukan, alam mo na agad ang makukuha mo sa kanya. Kaya kung inaasahan ng iba na si Renz Abando ang ipalit kay Kai, well, medyo malabo. Ang posisyon ni Kai ay hindi tugma sa laro ni Abando, at si Kai ay center, si Abando ay wing. So unless may wing na ma-enjoy, hindi talaga swak ang timing para isingit si Renz. Kung sana ay pwedeng magdagdag ng 15 players, walang problema. Siguradong pasok sina Hiding at Abando bilang extra amo sa bench. Pero sa current rules ng FIBA, limitado lang ng 12 ang lineup, kaya kahit deserving, hindi lahat ang mabibigyan ng slot. At dito mo makikita ang tinatawag nating good problem. Marami tayong magagaling na players, masakit man, pero hindi lahat pwedeng ipasok. Isipin mo na lang, may Dwight Ramos, Calvin Aftana, Seiji Perez, Chris Newsome, lahat wings o guards na pwedeng umiscore, dumepensa at maglaro ng multiple positions. Sa sobrang lalim ng talent pool natin, hindi talaga maiwasan na may maiwan, kahit na super talented pa ang mga yon. Pero hindi pa rin nawawala ang possibility na matawagan sila kahit bilang practice player o emergency replacement. Si Coach Tim ay kilala rin sa kanyang flexibility at readiness sa anumang sitwasyon. Kung bigla ang may hindi makalaro, sigurado akong may listahan na siya ng mga potential call-ups. At eto ang express info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.